succubus a female demon which comes to men, especially monks, in their dreams to seduce them and have a sexual intercourse with them, drawing energy from the men to sustain themselves, often until the point of exhaustion or death. This legend was an explanation for the phenomena of wet dreams and sleep paralysis. Naninikip ang dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Napakainit. Nakatitig lang ako sa pinto ng kwarto ko. Maraming beses na itong nangyari sa akin tuwing hating gabi. Paulit-ulit. Pinipilit kong iangat ang braso ko pero tila ba napakabigat. Pumikit ako at huminga ng malalim. Pagdilat ko'y nagbalik na sa normal. Nauuhaw ako. Bumangon ako sa higaan, lumabas ng kwarto at bumaba sa higaan para pumunta sa kusina. "Kuya, nakahain na," wika ni Manilyn habang nakatayo sa gilid ng Christmas tree. Pagkarating ko ng kusina, naroon sa lamesa ang 3 di ko kilalang mga lalaki na nakakulay blue. Napansin kong punong-puno ng hamburger ang lamesa. Halos magkandatapon na ito sa sahig. "Manny, kumain ka na," alok ni Ate Grace habang naroon siya sa gilid ng rice dispenser. Napansin kong nakabukas ang CR at nakita kong may 2 pang lalaking nakakulay blue ang naroon, nakaluhod at nakaharap sa dingding. Biglang nag-brown out. Nabalot ng dilim ang buong bahay. Siyang pagdating ni Daddy sakay ng motor niya, naging tanglaw sa dilim ang ilaw ng motor ni Daddy. Lumapit siya sa akin at inabot ang isang plastic ng bag na may mga hamburger at pilit pinapakain sa akin. Tanggi ako ng tanggi. Ayoko. Sinigawan na ako ni Daddy sa pagpupumilit na kainin ko ang dala niyang hamburger. Hanggang sa magalit na siya ng sobra sa akin at sumigaw ng, "Kapag hindi mo ito kinain, tatalon ako." Natakot ako kaya't kumuha ako ng 3 burger. Pumunta ako sa sala at nilapag doon. Pumunta ulit ako sa kusina para magtimpla ng kape at pagbalik ko'y ang 3 hamburger ay naging malalaking rambutan na kasing laki rin ng hamburger. Napansin kong wala ang altar sa sala kaya't naghinala na akong parang kakaiba na ito. Dali-dali ulit akong umakyat sa hagdan dahil daw nakahain na. Pumalag ako at dumiretso sa kwarto ko at inilak ang pinto. Pagkahiga ako sa kama, biglang lumakas ang hangin. Literal na napakalakas. Hanggang makita ko ang isang babaeng itim na nasa paanan ko at hawak-hawak ang magkabilang binti ko. Napagtanto kong babae ito dahil sa haba ng buhok na nagwawasiwas dahil sa lakas ng hangin. Hindi ko makita ang mukha niya, basta naririnig ko lang na may binubulong siya na hindi ko maintindihan. Gusto kong sumigaw ng mama pero tila naglock ang mga labi ko. Gusto kong mag-sign up the cross pero hindi ko maiangat ang kanang braso ko. Pumikit ako. Our Father, Our Father, Our Father. Gusto kong magdasal sa isip pero di ko madugtungan ng dasal. Tila nilipad ng malakas na hangin mula sa isip ko yung linyang ng dasal. Nag-concentrate ako. Pagtapos ng ikalawang Our Father ay nawala na ang napakalakas na hangin maging ang babaeng itim. Napatingin ako sa bintana pero sarado naman iyon. Agad-agad kong tinext si Daddy na mag-ingay siya sa trabaho. Napatingin ako sa orasan at ang oras na iyon ay 2:43 AM. Dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Mama at doon na ako nag-overnight. Kinaumagahan, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tila ba may suot akong napakabigat na bag na nakasukbit sa likod ko. Umuwi na si Daddy ng umagang iyon galing Fairview para samahan ako sa manggagamot. Natatakot na kasi ako. Dati-rati kasi kapag binabangungot ako, nakatitig lang ako sa pinto ng kwarto ko at di nakakagalaw
habang yung kama ko ay pakiramdam kong umaandar palabas ng bintana. Minsan din magigising na lang ako sa madaling araw dahil sa mga haplos sa tiyan ko. 2 beses na rin ako nagkamalay sa hating gabi na nakadungaw lang sa bintana ng kwarto ko. Samantalang matatanaw lang sa labas ng bintana ay mga saging at sa dulo nun ay may isang creek. Sa ibaba ng creek ay mayroong patay na ilog. Ganun lang ng ganun ang nangyayari. Pero yung kagabi ay malala na. Nagpakita na siya sa akin at tila gusto niya na akong kunin. Hindi ka ba nagdarasal? Wika ng albularyong itatago ko na lang sa pangalang Tatay Wilson. Matapos niya akong hilutin sa dinasalan niyang tubig. Ano po bang pwedeng pangontra para mawala na yung mga nanggagambala sa kanya? Tanong ni Mama. Wala nang iba pang pinakamabisang pangontra kundi ang mataimtim at palaging pagdarasal, sagot ni Tatay Wilson. Maraming espiritu ang lumalapit sa iyo, iho. May mga mabubuti at may mga masasama. Kaya magdasal ka para hindi ka nila gambalain. Pero hindi lang iyon ang unang beses na ginambala ako ng babaeng itim na iyon sa aking pagtulog. 6 na taon ang nakaraan nang maengkwentro ko siya sa unang pagkakataon. Sa parehas na kwarto, parehas na kama, at parehas na oras. Bata pa ako nun. Siguro mga nasa grade 3 o grade 4 na. Magkasama kami ni ate sa isang kwarto. Magkahiwalay kami ng kama at sa pagitan namin ay may cabinet nang siyang nagsisilbing divider. Ang kama ko ay nakatapat sa pintuan. Paglabas ng pinto ay may hagdan sa gilid nito pababa ng kusina. Pagkababa ng hagdan ay nasa kanan ng kwarto nila Mama at Daddy. Samantalang sa kaliwa naman ang kusina at ang sala naman ng aming bahay ay nasa itaas katapat ng aming kwarto. Madaling araw na nun, tandang-tanda ko pa. Mahimbing na natutulog na ang lahat. Patay lahat ng ilaw. Sira ng mga panahon na yun ang pinto ng kwarto namin ni ate kaya hinayaan lang namin nakabukas. Nakahiga ako sa aking kama na nakatapat ang ulo sa pintuan. Pinagbabawalan ako ni Mama na matulog na nakatapat ang mga paa palabas ng pinto dahil sa pamahiin ng mga matatanda na maaaring umalis ang kaluluwa ng isang tao habang natutulog kapag nasa ganoong ayos. At kapag oras daw na umalis ang kaluluwa ng isang tao sa pagtulog ay maaaring masamang espiritu ang lalapit at gigilid-gilid sa katawan upang sapian hanggang sa mahirapan na makabalik ang kaluluwa nito. Habang nahihimbing na ako ng gabing iyon, nailimpungatan ako dahil sa isang ingay. Hindi ko mapaliwanag ngunit tila tunog iyon na naghahabol ng hininga na parabang naghihingalo. Tumingin ako kay ate ngunit madilim kaya't di ko siya matanaw. Ipinagpalagay ko na lang na siya iyon at naghihilik lang. Patuloy lang na akin narinig ang tunog na iyon. Palakas na palakas na siyang pinagtataka ko kung bakit hindi nagigising si ate gayong malakas na iyon ay maaaring dinig na rin sa ibaba ng kwarto ni na Mama. Sa mga oras na iyon ay napagtanto kong malapit lang sa akin ang pinagbumulan ng tunog na iyon. Nararamdaman kong nasa ulunan ko lang siya sa tapat ng pinto. Kinakabahan na ako ng mga sandaling iyon ni hindi ko magawang makagalaw upang magtaklubong ng kumot dahil para akong na-paralyze. Gusto kong sumigaw pero parang napapangiwi ang aking mga labi at ang aking tenga naman ay parang umuugong. Ilang minuto ang lumipas ay biglang naglaho ang tunog ng hininga na iyon na halos nasa tapat lang ng tenga ko. Nagawa ko ng igalaw ang aking katawan kaya't agad akong nagtaklubong. Ngunit hindi ko malaman sa sarili ko kung bakit parang may nag-uudyok sa akin na tignan kung sino o ano ang nasa ulunan ko. Sa takot ko'y hindi ko na nagawang tumayo. Ang ginawa ko na lamang ay tumingala ako mula sa pagkakahiga upang tignan iyon. At noon din sa unang pagkakataon sa aking buhay, unang beses kong nakaramdam ng ganong katinding pagkagimbal. Nakita ko sa aking ulunan sa tapat ng pinto ang isang babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok nito na nakalugay habang nakaluhod paharap sa akin. Hindi ko makita ang kanyang muka dahil nasa likod niya ang munting liwanag na nagmumula sa bintana sa tapat ng hagdan.
Tumagal siguro iyon ng 5 segundo ang pagkatulala ko sa kanya. Hindi ako makasigaw sa sobrang takot kaya't agad ko na lang nagtaklubong at nag-iiyak hanggang sa mag-umaga na. Ikinuwento ko yun sa mga kasama ko sa bahay kinaumagahan ngunit di sila naniniwala. Ang mga pangyayaring iyon ay ilan lamang sa mga nakakatakot na karanasan ko. Maraming beses pa ako nakaranas na maengkwentro o makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na mga mata. Marahil kung hindi pa kayo nakakaranas ng ganong kababalaghan ay nakataas ang isa niyong kilay habang nagbabasa ng kwento ko. At ang tanging nyo lang masasabi, to see is to believe. Pero hindi ba't hindi natin nakikita ang hangin? Ngunit alam natin na riyan lang siya sapagkat ating nararamdaman? Maniwala ka, kaibigan, hindi lang tayo ang mga tao ang nilalang dito sa mundo. Kaya't mag-ingat ka lalo sa pagtahak sa dilim sapagkat hindi mo namamalayan, hindi ka pala nag-iisa.